Okay, pwede ba kayo matulog pagkatapos kumain sa gabi? Sabihin, pagkakain agad, matutulog ka na ba? Actually, problema ko to. Problema to ng maraming tao, lalo na pa nagkakaedad, gusto mo mag-diet. Ano right timing? Ano oras ka kakain? Ano oras ka matutulog? Tsaka, hindi naman pwede kumain ka ng 9 ng gabi. Tapos pagkakain mo, hihiga ka agad. Yan, no? To eat right before bed, maraming bad effects. Diba? Pag sobra naman aga ang kain mo, nagda-diet ka, kumain ka maaga, 6 o'clock. Ang tulog mo, alas 10 pa, gugutumin ka naman. So, ang hirap ng timing. Ano gagawin natin? Ngayon, kung talagang magutom tayo, wala tayong choice, kumain tayo ng marami, antok na antok ka, isang technique ay humiga ng medyo pataas or humiga ng pakaliwa. Pag left side, mas hindi ka mag-GERD. Ayan, no? Mas hindi ka mag-GERD pag naka-left o pag nakataas konti. So, kailangan at least 2 to 3 hours bago matulog tsaka kakakain. Hindi yung bagong kain tapos matutulog agad. Gawain niya ng maraming tao. Ano ang 7 bad effects? Number 1, hindi maganda ang tulog mo. Okay? Kumain ka ng marami, biglang higa. Yan ang tinatawag na post-meal drowsiness or food coma. Food coma, kumain, no? Parang nawala sa sarili. Pagkakain, antok na antok. Na-comatose dahil sa nabusog. Malamang yan na sobrahan ng carbohydrates. Diba? Na parami yung kinakain, yun na naging problema. Kaya mas maganda, mas konti-konti kakainin mo. Ang problema nga kasi, pag matutulog ka na, dapat relax na yung katawan mo. Ang problema, hindi ka matutunawan. Iba yung pagtunaw, paggising ka at naglalakad ka, mas matunaw yung kinain mo by gravity. Pero pag humiga ka bigla, ang daming pagkain sa tiyan mo, mahihirapan yung tiyan mo tunawin. Kaya ang tulog mo hindi maganda. Yan. Second, pwede ka magkaroon ng heartburn, yung GERD na sinasabi. Mangangasim ang tiyan mo. Ayan, no? Yung pagkain niya, ang dami niya kinain, humiga siya agad. It takes 4 hours kasi para mawala itong pagkain. 4 hours. So, pag humiga ka agad, 2 to 3 hours, aakyat yung kinain mo. Maasim. Minsan nga, nakahiga na ako, natutulog na ako, biglang mararamdaman mo, aasim dito. Kasi nga, kulang pa yung time na matunaw siya. Okay? Heartburn, second bad effect. Pangatlo, yung temperature pala natin, mas umiinit. Mas tumataas yung temperature natin pag matutulog tayong busog at pati heart rate natin, mabilis ang tibok ng puso natin. So, nasira yung tulog natin, yung circadian rhythm. Yung circadian rhythm natin, ang ibig niyan sabihin, pag may araw, gising, nagtatrabaho. Pag wala ng araw, madilim na, relax na, matutulog na. So, dapat tapos ka na rin kumain. Kung matutulog ka na, doon ka kakain, masisira yung rhythm mo. Pati tulog mo masisira. Mas tataba. Okay? Mas malapit yung pagkain mo bago matulog, mas may health risk, tataas ang blood sugar. Paano? Wala ka nang ginagawa, tutulog ka na eh. So, yung mga kinain mo, hindi mo na mababurn siya. So, lalo ka ma-overweight. Diba? Lalong tataas ang blood sugar. Minsan, ang problema din, baka may makain ka na may caffeine na hindi mo alam eh. Like tsokolate, baka may konting caffeine. Soft drinks, may caffeine. Tsaa, may caffeine. Hindi lang kape. Diba? Hindi lang energy drinks ang may caffeine. So, baka may makakain ka na may halong caffeine, lalo hindi ka makakatulog. At syempre, pag napuyat tayo, dahil pag kain, tulog agad, maraming bad effects. Magkakaroon ka ng eye bags, medyo groggy ka next day, masakit ang ulo mo, irritable, parang lutang ang pakiramdam. Mas lumalala ang mental health problem, pagpuyat, depression, anxiety, mas tumataas ang blood pressure, mas tataas ang heart rate, mas tataas ang heart disease. Kasi nga, kaya nga hindi maganda yung tulog agad, lalo na pag maraming kakainin mo.
Ngayon, ano yung mga pagkaing iiwasan natin bago tayo matulog? Okay? Kahit 2 to 3 hours, di ba? Una-una yung timing, dapat malayo-layo. Pag very spicy foods and maasim, acidic foods, baka mas makuluan tiyan mo. Citrus fruits, kahit kamatis, depende. Yung mga tomato sauce, yung iba, nangangasim doon. Okay? Tsokolate, peppermint, soft drinks, kape, yan, source of caffeine. So, baka hindi ka makatulog. Kahit alak po, hindi po maganda. Sa alak, maantok ka. Ang problema yung tulog mo, paputol-putol ang tulog mo. Tsaka pag uminom ka ng alak, masyadong relax yung muscles mo dito. So, parang sobra kang lasing, tulog na tulog ka, masyadong relax ang muscle mo dito, pwede magbara dito sa lalamunan, sleep apnea. So, mas malakas ang hilik at hindi maganda ang hilik pag natulog ng lasing. Yun ang isang problema din. So, ito yung mga iniiwasan na foods. Alcohol, spicy, acidic, lalo na yung mga fast foods, oily foods. Ano yung magandang kainin? Ngayon naman, kung talagang nagugutom kayo sa gabi, pwede naman kumain kahit 1 to 2 hours before sleep, pero konti lang. Konti lang. Yung mga pampatulog, baka yung iba naggagatas. O kalahating saging, pwede yun. O ito, strawberry. Diba? O yung basta bedtime snack, dapat konting-konti lang. Okay, hindi masyadong marami. Tapos maganda, palakad-lakad din. So, yan ang cause ng poor sleep. Ngayon, tulad na sinabi ko, pag talagang wala kang choice, hihiga ka na antok ka na, pero wala pang 3 hours, pwedeng left side. Yan, ginagawa ko yan. Ito mga tips, okay? Kung talagang napakain kayo at malapit na yung bedtime, sleep on the left side, mas less gastroesophageal reflux. Kasi mas hindi lumalabas yung kinain mo. Kasi sa anatomy ng esophagus. Pwede itaas yung unan, 2 unan, di ba? Kaya wala pang 3 hours, hihiga ka na. At least mga 15 centimeters mas mataas. Minsan, mas maganda yung silya na... Ang problema lang nito, kung masyado mataas, masakit sa likod, masakit sa leeg. Diba? Yun din ang problema. Kung may neck pain ka, tapos may GERD ka, yan din ang problema. So, iwas sa alak at kape pag malapit na matulog. Ayan, hindi maganda sa tulog mo. Pwede maglakad-lakad. Okay? Pagkakain, para tulungan mo yung digestion, hindi ko sinabi mag-jogging kayo, ha? Ang ibig sabihin, maglalakad ka, konting galaw-galaw, mapapansin mo, mas mabilis ang galaw ng tiyan, mas matutunaw. Yan, ang mga stretching, okay din yan, konti sa gabi. Para pag natunaw na yung kinain mo, pag higa mo, hindi na siya aakyat. Mas masarap ang tulog mo. Tinulungan mo ang digestion, tsaka nakatayo ka by gravity, bababa yung kinain mo. Dapat maluwag ang baro. Pampatulog, maluwag ang baro, maluwag ang pajama, hindi masikip para hindi ka mag-GERD. Hindi maipit yung katawan mo. Pati underwear dapat maluwag. Dapat maganda yung sleeping area, mas malamig, mas maganda, mas madilim, mas maganda. Yan, para mas relax ka. Quit smoking. Siyempre, tigil din sigarilyo. Nakakasama sigarilyo. Lalo ka mag-heartburn, mag-GERD. Tapos, siyempre nga, i-space mo nga yung kinain mo. Kung ang tulog mo ay 9 p.m., dinner mo maganda 6 p.m. Actually, ginagawa ko to. Pero para sa akin, 3 hours, medyo alanganin pa nga eh. Okay? So, yan po. Kasi kung midnight snack baka ma-food coma tayo. So, finally, tips natin. Wait 3 hours bago matulog. Piliin yung mga pagkain pamparelax. Pwede yan, mga saging, mga light lang nakakainin. Iwas sa pagkain ng kokos ng heartburn. At itong mga soft drinks, kape, chocolate, at iba pa. Sana po nakatulong tong videos natin para sa hindi tayo mahirapan sa pagtulog sa gabi. Salamat po.